Oh, thank you, Jesus. Yung pong inawit po natin, no? Ulit-ulitin ninyo, I suggest, doon po sa inyong tahanan, sa inyong pag-iisa, that when I worship, you're gonna manifest yourself. When you speak the name Jesus, ang ibig sabihin po ng name na Jesus is Savior. When you say Jesus, meaning Savior. In other words, Lord, thank you for saving me. Save me. You are my Savior. Alam niyo ba na ang pananampalatayang Kristiyano ang siyang tanging pananampalataya na merong tagapagligtas. All other religion or other belief, their Savior is themselves. The Savior is their effort, their good works. The Savior is their pagsunod sa mga alituntunin ng kanilang pong mga relihiyon. Pero sa ating pong mga Kristiyano, meron tayong tagapagligtas. And the name of our Savior is? The name of our Savior is? Jesus! One more time, shout that name. Jesus! At siya po ang ating pong sinasamba. At hindi po natin ikakahiya ating pong ipapahayag sa lahat ng tao sa buong mundo, anumang lingwahe, anumang kulay, saan man tayo mapunta at maparoon, sa mga kaklase natin, sa mga katrabaho ninyo, kakilala, kamag-anak, kaibigan, we gonna shout it out, that name Jesus, sapagkat kung wala si Jesus sa buhay ng isang tao, walang kabuluhan ang kanyang buhay. There is no direction, there is no meaning ang buhay ng isang tao kung wala si Jesus sa kanya. Dito po sa bansa natin ay very familiar po yung pangalan ng Panginoon, Jesus. So very familiar. But the problem is, they have no relationship with that name. Alam nila, pero wala silang relasyon. Di ba marami kayong kakilalang tao? Pero walang connection sa buhay ninyo, yung marami sa mga kakilala ninyo. So parang ganon. They know Jesus, pero walang connection sa buhay nila. Minsan nga kapitbahay mo, kahit kilala mo, walang connection sa buhay mo eh. So ang meron lang connection sa buhay mo ay yung pong may relasyon ka sa Kanya. Kaya yung mag-asawa too much affected kapag meron pong problema sa relasyon. Bakit? Dahil po, meron silang ugnayan. Magkasama sa pamilya, mga mag-anak, anak sa ama, ina sa anak, in a family, there's a connection. And what's their connection? Their family, sila po ay mag-anak. Ganun din. Maraming tao ay alam na may Diyos pero wala silang relasyon sa Diyos. At pag sinabi nating relasyon, para magkaroon po ng relasyon ng isang tao, kailangan po natin ng pag-ibig na siyang mag-uugnay. Without love, walang kwenta ang relasyon. Kaya kahit mag-asawa, kapag wala ng pag-ibig, patay po ang relasyon. Patay ang relasyon na hindi pag-ibig ang nag-uugnay. Naintindihan niyo po ako? Kaya nga maraming mag-asawa, kung wala ng pag-ibig, ang relasyon na lang nila, papel na lang. Wala na po yung katotohanan. Wala na yung buhay. Wala ng pag-ibig. At dahil wala na pong pag-ibig, papel na lang, lagi na lang nag-aaway yan. Nakikita na nila ang kamalian sa bawat isa palagi. Yung pangakong magmamahalan hanggang kamatayan, nagpapatayan na. Yung wedding ring, naging suffering. At yung bahay nila, naging boxing ring. Bakit? Wala na pong pag-ibig. Kaya nga po, ang pag-ibig
ang siyang dapat na bumalot sa bawat relasyon. Pero, hindi mo maipapadama, hindi mo maipapakita, hindi mo maipapamalas ang tunay na pag-ibig kung una sa lahat, wala kang relasyon sa Diyos. Kasi po, ang pag-ibig galing sa Diyos. If we don't understand the love of God, how much God loves us, then we don't understand love. Ulitin ko, kung hindi natin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin at wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo maintindihan ang tunay na pag-ibig. At dahil hindi mo maintindihan, hindi mo rin ito maipapadama sa kahit kanino. Yung pag-ibig mo ay galing lamang sa human love. Ang human love ay eto, mahal kita kasi gumagawa ka ng mabuti sa akin. Mahal kita kasi matangos ang ilong mo. Mahal kita kasi maganda ang korte ng katawan mo. Mahal kita kasi mabango ka, ang bango-bango mo. Mahal kita kasi ang dami mong pera. Mahal kita kasi ang gwapo-gwapo mo. So ibig sabihin, ang pag-ibig po mula sa tao ay conditional. Pero kapag yung gwapo niya, nawala na yung buhok, nagbabago na rin yung pagtingin sa kanya. Dahil lang nakabase po siya dun sa physicality. Nakabase po siya dun sa korte ng katawan. Nakabase po siya dun sa pera, kung gaano karaming pera niya. Nakabase po siya dun sa kanyang amoy na nakakabighani. Pero nung amoy laway na sa madaling araw, nagbabago na yung pakiramdam. So that is human love. Kapag kumukulubot na yung mukha at hindi natuwid ang kanyang pagsasalita, di ba? Nagbabago na yung kanyang pakiramdam. Pero ang Diyos po, ang pag-ibig ng Diyos, mahal ka niya, maging sino ka man at isinuka ka man. God loves you. And we cannot demonstrate this God kind of love unless we receive and we experience every day that love of God. Kaya po, mararanasan po natin ang pag-ibig ng Diyos, buhay na pag-ibig ng Diyos, at yan po ang trabaho ng banal na Espiritu kung bakit po siya nasa sa atin. Para ipaunawa, ipadama, at i-remind tayo araw-araw, mayat maya sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. And if you are reminded of this love of God every day, every moment, puno ka ng pag-asa. As sabi po ng Romans chapter 5 verse 5, the Holy Spirit poured out the love of the Father in our hearts. At dahil po dyan, meron po tayong buhay na pag-asa. Araw-araw. So this is Christianity. It's all about, the foundation of Christianity is love. Yan po ang pundasyon, pag-ibig. At ang sabi po rito sa ating pong understanding, ang topic po natin ngayon is understanding eternal life. Sabihin nga natin, understanding eternal life. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Yung world po yan, pagka tayo po yung nagbabasa ng Bible, you can personalize the Bible, the text. For God so loved the world, pwede mong tanggalin yung world, ilagay mo yung pangalan mo. For God so loved Walter. For God so loved Arlene. For God so loved Rohel. You can put your name. That He gave His one and only Son. Ano po yung ibinigay niya sa atin dahil sa tayo po'y mahal? One and only Son. Pag sinabi pong He gave His one and only Son, yung pong pinakamahalaga sa Kanya, yung pinakamamahal niya, yung pinaka-precious sa Kanya, yun po ang binigay niya. Kaya ang taong nagmamahal, kapag nagbigay yan, yung pong pinakamahalaga sa Kanya. That's how you give when you gave in love. Parang binata yan na manliligaw. Manliligaw ba tawag doon? O manligaw. Sa isang dalaga. Ibibigay po niya, bibili po siya yung pinakamahal na chocolate.
pinakamahal na bulaklak. Pagpapadama ng kanyang pag-ibig. Kaya lang yung iba, manliligaw lang yan. Ililigaw sila. Kaya kinakailangan matindi ang discernment mo. Now, dito po, ang ibinigay sa atin ng Diyos ay ang kanyang anak. Hindi ko alam kung maintindihan po natin, pero if you gonna meditate on this, mga kapatid, magbibigay sa iyo ng a very close attachment, a very deep attachment to the heart of God. When you understand what God gave nung sinabi niyang ganun na lamang ang kanyang pag-ibig sa iyo. Kaya po, without meditating on these words, the Word of God, hindi ka magkakaroon ng attachment, connection sa Kanya. At nung ibinigay niya sa atin ang kanyang pinakamamahal, the one and only Son, ang sino mang maniniwala, whoever believes in Him now, sabihin nga natin, believe. Whoever, ibig sabihin, ibinigay para sa ating lahat, pero kung ang sino mang sumampalataya, siyempre, bago ka maniwala, kinakailangan marinig mo muna. Hindi ka pwedeng makapaniwala kung hindi mo narinig. You must to hear first. At hindi po ibig sabihin na narinig mo ng minsan, ay naniwala ka. Kasi ang dami po talaga, maraming ulit nang nakarinig, di pa niya naintindihan. Nagkakaroon lamang ng tunay na paniniwala ang isang tao kapag ito po ay nag-sink in sa puso niya at nag-response po ng pagsamba. Hanggat hindi nagre-response sa pagsamba ang paniniwala ng isang tao, para sa akin, hindi talaga siya naniniwala. Why? Because believing what God has done for you, receiving what the Lord has done for you, it will result to worship Him, to acknowledge Him, to give thanks to Him, and to say, God, you are marvelous, you are wonderful, you are amazing, you are beautiful, Lord. There is a response in understanding how much God loves you. Meron pong response yan. Alam niyo ba nung the first time I understand how much God loves me? Ako po'y nasa kabataan, I was 19 years old, going 20 years old then. When I understand this, alam nyo, inabot ako ng madaling araw na kaluhod, umiiyak na nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ko, grabing pag-ibig mo. Every time I close my eyes, naglalarawan sa isipan ko yung hirap na dinanas ng Panginoong Jesucristo dun sa cross. At siya po ay dumanak ang kahirapan sa Kanya, yung pong 2 inches po na tinik, yung kalahati po nun ay naibaon sa Kanyang ulo, ginawang korona sa Kanya, at lahat ng mga latay at pahirap, lahat ng pambubuli ay ginawa sa Kanya, hindi dahil sa Kanyang kasalanan, kundi dahil sa kasalanan ko. When I understand that, at pinabayaan ng Diyos na mangyari sa Panginoong Hesus yung bagay na yan para mabayaran yung kasalanan ko, ganyan ipinakita, ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa akin. When I understand that, nagsing in sa puso ko, ako po'y lumuhod at nagpasalamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat. Anong igaganti ko sa pag-ibig na pinakita mo sa akin? Na bagamat ako'y mawala, kung ako man ay mawala, ako man ay tapon sa apoy ng impyerno, hindi po maapektuhan ang pagka-Diyos ng Diyos. Hindi maapektuhan ang kabanalan ng Diyos. Actually, lahat man tayo dito, kahit tayo po'y mawala, hindi maapektuhan ang kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Pero dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, you know, when I understand that, ako binasa kolehiyo nun, graduating ako, sabi, Lord, I will serve you. I will proclaim this good news to people. Bagaman hindi ko alam kung paano, hindi ako marunong magsalita.
Wala akong talento para makapaglingkod sa iyo. Pero yung naintindihan ko na naging buhay sa puso ko, gusto ko may paunawa sa lahat ng tao. Sapagkat ang lahat ng tatanggap sa katotohanan ito ay merong buhay na walang hanggan. Ano ang may babayad ng tao para sa'yo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kapag ba siya'y naging matagumpay sa kanyang negosyo, sa kanyang trabaho, sa kanyang pag-abroad, sa kanyang mga plano, ay meron ba siyang buhay na walang hanggan? Wala. Kahit makapagpatayo pa siya ng maraming mga mansyon, makabili ng lahat ng gusto niya dito sa lupa, kung wala si Kristo sa kanya at wala siyang ugnayan kay Kristo, wala siyang buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, na ipaunawa sa akin at nagsingin, naging buhay sa puso ko. Walang kwenta ang buhay ng tao kung hindi niya naintindihan ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay si Kristo. At kung hindi niya matanggap ang pag-ibig ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. At ang taong walang buhay na walang hanggan, walang kwenta ang buhay. At para sa akin, mas mabuti pang hindi kayo pinanganak kung ikaw ay nabubuhay ngayon at pagkatapos po ay mapawalay sa Diyos magpakailanman. That is what I received from the Lord. Na mula noon, every time I come to God, even up until now, na kapag ako'y sumasamba sa Diyos, nagiging sariwa sa puso ko yung katotohanan ito. At yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy tayo na nagpapahayag kahit anong pagsubok na ating pinagdadaanan, kahit anong pambubuli ng tao, kahit anong sitwasyon, kahit anong difficulties, we stay focusing on preaching this wonderful message sapagkat ito ang tunay na magbibigay ng kalayaan, pag-asa, buhay sa mga taong makakatanggap. This is the desire of the Lord. Ang sabi niya, whoever believes. Ibig sabihin po, lahat ay pwedeng maniwala, pero hindi lahat naniniwala. Kaya mapalad ka kung ikaw ay nakakaunawa nito. Again, if you understand this wonderful truth of God's demonstration of His love, papalagahan mo ito higit sa lahat ng bagay. Sapagkat dito po sa verse na ito, ipinakita ng Diyos na ikaw ay mahalaga at walang ibang pinakamahalaga na dapat maranasan matanggap ng isang tao kundi ang kanyang anak. Maganda na tayo po'y maparangalan dahil sa ating karunungan dun sa school. Ikaw ay summa cum laude, magna cum laude, highest honor, with honor. Maganda yan, pero walang kwentang lahat ng yan kung wala kang buhay na wala hanggan. Mga kapatid, I pray that this wonderful truth will come to sink into your heart. Lalong-lalo na kayong mga kabataan because the devil is trying to take away the word of God in the heart of everyone. Ayaw kung narinig mo ang salita ng Panginoon na sabi ng Bible, kung narinig ninyo ang mensahe ng kaligtasan, huwag patigasin ang inyong ulo. This is your opportunity to respond to God's love. Gusto niyo po ba ito? Eternal life? Ano ibig sabihin ng eternal life? Hindi po yung buhay na walang hanggan lamang, kundi buhay na ganap at kasiya-siya. Kasi maaaring mahaba buhay mo, puno naman ng kapighatian. Puno naman ng kahirapan. Anong kwenta ang buhay? Mahaba nga buhay mo. Puno naman ng sakit, puno ng kahirapan, puno ng problema. Walang kwenta. Pero pag sinabi natin eternal life, a life with God eternally means a life full of peace, joy, no problem, no loneliness, no sickness, no death, no crying, no darkness, no heaviness, no difficulties. That is the life that God prepared and gave to those who believe and receive His Son, Jesus Christ. Kaya nga po kapag natanggap mo ngayon, kapatid, all the days of my life, I worship you, Lord. You understand what I'm talking here? Kaya gusto ng Diyos maging sariwa palagi sa ating alaala ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Now,
Jesus actually is the eternal life. In 1 John chapter 5, verse 11, 12, this is the testimony. God has given us eternal life. And this life is in His Son. If you want eternal life, maunawaan mo na ang buhay na yan ay nasa Kanyang anak. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Do you believe that the Son is already in you? Paano malalaman na ang anak ay nasa sa inyo na? You believe in Him. And when you believe in Him, you treasure it. And you always say, Lord, you are my life. You are my everlasting life. Sabihin nga ninyo, Lord, you are my everlasting life. I love you. I value you. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Come on, speak to Him. Will you lift your hands and say something to the Lord? Come on, in your own words, say it. In your own words, say something to the Lord. Thank you, Jesus. So ito po'y napakaliwanag po na salita mula kay John. Ang sino mang meron pinapanahanan ng anak ay may buhay. Whoever does not have the Son of God does not have life. So knowing God and Jesus is eternal life. Actually, marami pong mga religious people nang pag-aakala kapag sila po'y namatay, saka lang po sila pupunta sa buhay na walang hanggan. Hindi po. Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula the moment you receive Jesus. Eternal life begins in you. Why? Because Jesus is the eternal life. When you receive Jesus, you receive eternal life. When you receive Jesus, you receive the abundant life. Kaya nga po napakahalaga na maunawaan sino yung tinanggap mo nung tinanggap mo si Jesus. At habang tayo po'y nandito sa lupa, bagamat limitado ang ating pong human understanding, we need to understand in the Spirit ang ating tinanggap at pagkilala sa Diyos at sa Kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, tayo ngayon na pinapanahanan ng buhay dahil kay Kristo na sumasa atin, ay tuloy-tuloy na kilalanin siya sapagkat ang pagkilala sa Kanya ay buhay na walang hanggan. In John chapter 17 verse 3, this is eternal life, that they may know you. Yung word po na know dyan, naka-highlighted po siya. The only true God and Jesus Christ whom you have sent. So dalawa lang po ang pinakamahalaga na dapat nating maunawaan. God and His Son may know Him. At ang magpapaunawa sa atin personally, intimately, ay walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang sumasa atin ngayon. Kaya nga po, gaano ka man ka-busy sa mundong ito, ano man ang profession mo, trabaho mo, make it sure that in every single day of your life, you have time to commune in the Holy Spirit, understanding what He did for you. And i-acknowledge mo yung bagay na ginawa niya sa'yo. Kapag dumarating yung gabi na hindi ka makatulog dahil sa dami ng iniisip mong problema, that is the best time to pray. That is the best time to talk to Him. That is the best time to worship Him. Sapagkat kung kailan ka inaatake ng maraming problema, ng maraming suliranin sa buhay, ng kabigatan ng puso, that is the best time to talk to the Holy Spirit, and the Holy Spirit will remind you, siya ang katugunan sa lahat ng iyong pangangailangan. Siya ang katugunan sa lahat ng iyong problema. Siya ang iyong kapayapaan. Magtiwala ka sa Kanya at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos mararanasan mo sa buhay mo.
Kapag ikaw ay nag-iisa, nasa bukid ka, nag-iisa ka, nagmumuni-muni ka, just meditate how much the Lord loves you. Naisip mo, ang dami mong problema, ang dami mong bayarin, at yung pumapasok ay kulang, that's the best time to say, Lord, you are my Jehovah Jireh. Acknowledge Him, and you can say, you are a true God. You are a real God. You are a living God. And you are the God who is the most powerful one that you can manifest yourself on me right now. When you know how to worship God, kapatid, meron ka laging kapayapaan. At yan ang gusto ng Lord na maranasan natin. So what is this knowing God? The word know has two meaning in Greek. Yung pong isa ay eido at yung pangalawa ay ginosko. Pag sinabi mo kasing know in English, parang iisa lang yan. Pero pag pumunta ka po dun sa Greek word, meron pong specific na word na ginagamit. Yung pong word na eido, know din po yan, pero magkaiba po yan. To perceive with eyes, senses, discern, discover, mental knowledge. Halimbawa, kilala ko si President Bongbong Marcos. Kilala ko siya bilang presidente ng Pilipinas. Kilala ko siya'y anak ng dating presidente. Kilala ko na ang mga Marcos ay nanggaling sa norte. That's what I know. Ibig sabihin, it is a knowledge. Knowledge of Him. But, I do not have relationship with Him. You understand me? So, eido. Marami ring mga tao, they eido God. They know God. Pero yung pagkakilala, kilala lang nila, pero wala silang relasyon. Parang yung sinabi mo sa James, naniniwala ka ba may Diyos? Mabuti yan. Si Satanas man naniniwala din. So, ibig sabihin, even Satan believe God, but he has no relationship with God. Kaya, ang tanong, kapatid, do you have relationship with God? Ngayon, kung may relasyon ka sa Diyos, huwag mo nang pagdudahan yan. Kung may relasyon ka, wala. Ang taong may relasyon sa Diyos, may ugnayan sa Diyos, laging nakikipag-usap yan. Sino dito ang karelasyon mo tapos hindi mo kinakausap? May karelasyon ka pero layo-layo ng damdamin mo sa Kanya. May karelasyon ka pero hindi mo pinapansin. Meron bang ganong relasyon? O pwede siguro, sa mag-asawa, papel lang. Nagsasama na lang dahil sa anak, nagsasama na lang dahil nga may papel, pero walang relasyon. Eido na lang po yun. Kasi katulad nito, yung eido po rito, si Nicodemus in John chapter 3 verse 2. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher came from God. So yung pong pagkaalam niya doon is eido. Pero yung pong know na ginosko, sabi nga natin ginosko. Ayan. That is other word Greek for know. To become acquainted with. Pag sinabing acquainted with, merong pong closeness. Kaya nga po yung mga kabataan, di ba, pag graduate mo ng high school, meron silang tinatawag na acquaintance party. Kaya mga acquaintance party yan, dahil makalaman yan, minsan meron nagbubuntisan po doon, you know? Sa mga acquaintance na yan. So yun po yung tinatawag na acquaintance, meaning, ginosko. Actually, this word ginosko, it is a Jewish idiom for sexual intercourse between men and a woman. Meaning relational. Ito pong word na ginosko ay ginagamit po sa mga Hudyo sa mga bagong kasal. Kapag bagong kasal yan, the first night, they ginosko with each other. They know each other. They have relationship. They have acquaintance. It is a sexual intercourse. They pouring out the love with each other. Ganon ang yakap nila. Kahit gaganyan na higaan, magkasya sila. Hindi katulad nung matagal na pagkatapos ng mga 10 taon kahit na king size, hindi sila magkasya.
naiinitan sila kahit ang layo-layo ng bawat isa. So, this ginosko is close, intimate. Sabi nga natin, intimate. At dyan po, ang buhay na walang hanggan, kung gusto mong maranasan dito sa lupa, you must have intimate, ginosko, knowing the Lord. This is eternal life. This is eternal life, that they might know you. So ibig sabihin, matitikman mo, mararanasan mo ang buhay na walang hanggan dito sa lupa, hindi yung pagdating mo sa langit. When you have intimacy with the Lord. At dito mo lamang masasabi, what a beautiful life in the Lord. Oh, napakasarap mabuhay dito sa lupa. Nakasama ang Diyos na may buhay na walang hanggan. So meaning mga kapatid, dapat mong maranasan ang buhay na walang hanggan dito sa lupa. Ito pong patikim na ito ay higit pang kagalakan when you get to heaven. Nakita nyo ang mukha, ang face ng isang bagong kasal? Diba? Nung bago kaming nagkasama si Sister Ellen, grabe, mukhang langit ang kanyang mukha araw-araw. In love. Siyempre, ganoon din sa akin. Lahat ng tingin ko sa kanya, napakaganda. At habang ako'y natatakpan ng pag-ibig ng Panginoon, kahit lumulubo ang kanyang mukha, ang ganda pa rin. Kaya dapat ang prayer mo, Lord, huwag mong tanggalin ang pag-ibig mo sa akin. Upang ang tingin ko sa aking asawa at sa lahat ay maganda pa rin. Amen? Yan po ang nagagawa ng pag-ibig. Sabihin, kasi biriyan mo kapag nawala ang pag-ibig ng Panginoon, tapos pangit ng tingin mo, impyernong buhay yan. That's a hell life. Kaya po marami pong mga magkakasama, marami pong mag-asawa, nang nawala na ng pag-ibig, ayan na. Bulat-latan na ng sama ng loob, bulat-latan na ng baho. Yung babae, chinichismis na niya yung asawa niyang lalaki, yung lalaki, chinichismis. Wala na. Walang pag-ibig. Mga kapatid, dinisenyo ng Diyos ang pag-aasawa ng tunay na magbibigay ng maigting, makapit, dikit na pagsasama ay you must be binded with the love of God. Kaya kung walang pag-ibig talaga ng Diyos yan, ako po. Sa dami ng tukso sa mundong ito, sa dami ng problema sa mundong ito, sa dami ng makikita mo na mas maganda at mas maayos ang ugali kaysa sa asawa mo, talaga maghahanap ka sa iba. Ang daming babae dyan, ang daming lalaki dyan. Kaya ngayon po mga wala pong pag-ibig talaga ng Diyos, ang daling magpalit sa kanila. Pero if you have this ginosko, knowing God, eternal life, I tell you, hanggat ikaw ay balot ng pag-ibig ng Diyos, you look your wife and your husband so beautiful and so handsome, nothing you can compare. And you could say, Lord, ang bait mo, Lord. Binigyan mo ako ng napakagwapo at napakagandang asawa. Walang pinakamaganda sa ibabaw ng lupa kundi siya. And you can worship Him. So this is eternal life. You must experience eternal life here on earth. By having ginosko with God means acquaintance and intimacy. Kaya nga po yung lagi mong sinasabi na worship Him alone. Hindi ko ipinapagawa na mag-worship para maligtas. You worship God because that is your new nature now. That is your life now. You have the eternal life. You have the life of God. You have the nature of God. You have the Zoe life of God. And that Spirit of the Lord resides in you. And because the Spirit of God resides in you, yung Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo ngayon, siya ang magtutulak sa iyo para sumamba sa Kanya.
Yung iba kasi nagtuturo, hindi mo na kinakailangan sumamba sa Panginoon, magbasa ng Biblia, manalangin kasi ligtas ka na. Yan po ay mga kasinungalingang pagkaturuan. Kapatid, maganda pong sumampalataya ka sa Diyos. At yan po ang dahilan kung bakit may ugnayan ka sa Panginoon. Pero dapat na niyong maintindihan na ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon ay sumasamba sa Diyos. Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang kabutihan. Ipinapatotoo sa lahat ng tao. Hindi niya mapigilan ng kanyang sarili sapagkat yun ang buhay niya, yun ang kagalakan niya, ang akaya ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Ang sumasampalataya ay nagtitiwala kahit sa anumang pagsubok na dumarating, siya'y sumasamba sa Panginoon. Walang pagsubok at kahirapan na pupwedeng pumigil sa Kanya. Bakit? Sapagkat siya po'y sumasampalataya sa buhay na walang hanggan at meron siyang ginosko, meron siyang intimacy, meron siyang relationship, meron siyang acquaintancy with the Lord, meron siyang karanasan sa Diyos araw-araw at yung karanasan niya, yan nagpapakita na buhay ang Diyos at lahat ng kanyang mga pangako ay buhay na buhay sa kanyang puso. Kapag buhay na buhay ang salita ng Diyos sa puso mo, kapatid, ang sabi ng isang mga awit, tawanan mo ang iyong problema. Buhay ang salita ng Diyos Walang puwang. Anong problema ang dumarating? Ang problema nandiyan lang naman yan If you're gonna look on and focus on to the problem, you can see a lot of problems. Actually, kung wala nga pong presensya ng Diyos, tumingin ka lang kasi sa asawa mo, may problema ka na kaagad Huwag ka na lumayo. Amen? Kaya sabihin ko sa inyo, don't allow your mind to be focused on the things of this world. Bagamat, hindi po umaalis ang presensya ng Diyos sa atin. Hindi ka iniiwanan ng presence ni Lord. It's always there. Pero kapag yung isipan mo hindi naka-focus in the Spirit, hindi ka conscious in the Spirit, makikita mo ang maraming problema. Parang si Pedro, nung siya po'y nakatingin sa Panginoon, nung siya po'y lumakad sa tubig, siya po'y lumalakad. Nakatingin siya kay Lord. He focused on to Jesus. Pero nung inalis niya ang kanyang pagtingin sa Panginoon, nakita niya ang mga alon, nagkaroon siya ng consciousness na nasa tubig pala siya, nagsimula siyang lumubog. So if your consciousness is in the world, you begin to sink. Mabuti na lamang, katulad ni Pedro, tayo po'y marunong tumawag sa Panginoon. Lord, help! And the Lord will come at once. Hello. At nung hinawakan po ni Jesus ang kamay ni Pedro, hindi na siya muling lumubog. Sila po'y naglakad ulit. Kaya 2 ulit si Pedro na nakatanakan sa tubig Nung papunta at nung pabalik. Maliban lang, nung pinabalik, itinapon na lang ni Lord si Pedro doon sa bangka. Pero hindi hinawakan ni Lord ang kamay ni Pedro. At habang hawak-hawak niya, nakalakad sila sa tubig. So ibig sabihin, habang hawak-hawak ka ni Lord, mararanasan mo ang himala sa buhay mo. You can experience miracle. You know, the scripture speaks and testify of Jesus. Tingnan niyo John 5:39, you search the scripture. Pag sinabing scripture, that is your book. That is your Bible. Are you searching the scripture? You search the scripture. Kaya lang, Lord, hindi nagsisearch ang marami dyan Yung iba pastor, yung iba song leader, yung iba ay worshiper. Hindi nagsisearch. Pero mga taga-EIG at mga nakikinig dito, they do search the scripture. For in them, in the scripture, you think you have eternal life. And that is true. Matatagpuan natin ang buhay na walang hanggan. These, meaning the scriptures, the scriptures are they which testify of me. Yung pong scripture nagpapatotoo tungkol kay Kristo na siya nga ang tunay na buhay na walang hanggan. Kaya kapag tayo pinag-aaral ng salita ng Diyos, dapat makita natin at may paunawa, sinasabi ng scripture si Jesus ang kailangan mo. Siya ang buhay na walang hanggan mo.
And all the people of God say, so you must have time to search the Scripture. Ang sumasampalataya, sila po ay may hangaring makilala ang Diyos. More, the more. Umaawit sila ng, oh, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Amen? That must be the song of your heart. I want to know you more, Lord. And the Lord is ready to reveal Himself to you. The more you understand God, the more na maunawaan mo ang Diyos, the more that you put your trust in Him and say, you are amazing God. Alam niyo mga kapatid, ito po na-discover ko. There's a lot of time that I do pray. I read the Bible. I speak God's Word for so long. Ilang taon na rin, ilang dekada rin na ako'y mananampalataya at nagpapay ng salita ng Diyos. Pero yung pong kauhawan ko sa aking pong measurement, wala pa sa kalingkingan yung aking natikman at nalaman tungkol sa kamanghamanghang kabutihan, pag-ibig, biyaya ng Diyos. We can search for more and many, many more. Para bang ganito? Kung baga sa makikita mo ang langit, parang gusto mong abutin yung blue in the sky, pumunta ka sa mataas na bundok, aba, ang taas ko na pero mataas pa pala. Sumakay ka ng eroplano, pagdating mo doon, abay, mataas pa pala. Kahit pumakay ka ngayon ng jet, mas mataas pa pala. Parang ganun po yung pagkilala ko sa Panginoon. Tumaas na ako ng tumaas, parang wala pa rin. Naabot. So ibig sabihin, the more that you know God, the more that you are amazed na hindi kayang ilarawan sa ating isipan, but in your spirit, you can understand Him. At ang response mo na lang ganito, I worship you, Lord. I worship you, God. You are amazing. And that is eternal life. Actually, Jesus was the light that was life. Ang sabi in John chapter 1 verse 4, in Him, in Christ, was life. And the life was the light of men. Tingnan nyo ha, light and life. Sabi nga natin, light and life. Or life and light. Ibig sabihin, magkarugtong yan. Kung walang liwanag, walang buhay. Kung walang buhay, walang liwanag. Pag walang liwanag, halimbawa, walang liwanag, lahat, walang buwan, walang bituin, walang araw, wala tong kuryente na to. What do you think? Darkness. Doon po sa Egypt, nangyari po na nagkaroon ng darkness. Sa sobrang dilim, hindi makagalaw ang mga tao. Makakalimutan nila kung nasaan po ang kaliwat kanan. Nakakalimutan nila kung saan po ang north, east, south, west. Yan po ang dilim. Pag sobrang dilim, ibig sabihin, walang buhay. Ang mundo, nung wala pa pong liwanag, walang buhay. Kaya ang unang-unang sinabi ng Diyos sa mundong madilim at sa mundo na walang saysay, mundo na walang buhay, ay sinabi ni Lord, let there be light. So ito po, in Genesis chapter 1 verse 2, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, let there be light. Ibig sabihin yung let there be, haya, to stand, be in, be at, be situated. Ibig sabihin, pumasok. Sabi niya, let there be, pumasok ang liwanag. Now, yung light po doon is the light of prosperity, happiness. Meaning, yung pong mundo na madilim, nung sinabi ni Lord na pumasok ang liwanag, hindi po nagkaroon ng liwanag na katulad ng liwanag na nakikita nyo na ibibigay po ng liwanag po ng araw, limalong ng butuin o ilaw. Hindi po yun ang ibig sabihin nun, kundi yung pong liwanag na pumasok, yun po yung buhay. Sabi nga natin, buhay. Nasusundan niyo po ako? So nung pumasok ang buhay dito po sa mundong madilim, wala pang liwanag, kahit wala pang liwanag,
Pag meron na pong buhay, ibig sabihin, magsisimula na nasisibol ang buhay. Walang magkakaroon ng buhay kung hindi pumasok muna yung buhay. At yung buhay na yun po yung light. At yan po yung sinasabi po dito na, and there was light. At yan po sinabi po ni John. In the book of John. I think nandito, no? Wala. Okay. In John chapter 1 verse 4, ito. In Him was life and the life was the light of men. Ipinahayag ng Diyos kay John na si Jesus, siya yung pumasok na liwanag. At ang sabi po niya doon sa preceding verses, kung wala siya, walang may buhay. So ibig sabihin, yung light na yan na dumating upang bigyan ng buhay ang mundo, sa pasimula pa si Jesus. So si Jesus ang magbibigay ng liwanag talaga sa mundong ito. Magbibigay ng buhay sa mundong ito. At nung nandito na sa mundong ito, eto na, may nabuhay ng ibon, may nabuhay ng halaman, may nabuhay na ng mga isda, may nabuhay ng tao, nagkaroon na ng kulay ang mundo. So saan nanggaling lahat ng buhay na yon? Nanggaling po dun sa light, and that light was the light of men, and that light is no other than Jesus Christ. So ganon din po sa buhay natin. Nung tinanggap po na ngayon ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, dumating ang liwanag, dumating ang buhay. Nung dumating ang buhay ngayon, nagsimula na kahit hindi mo pa nakikita ang manifestasyon. Kasi nung dumating po si Jesus sa mundong ito, being light, wala pa pong agad-agad bituin, wala pa pong agad-agad halaman, wala pa pong agad-agad na mabubuhay. Kasi nagsimula ang creation na doon po sa 2nd day, 3rd day hanggang sa 6th day na kumpleto ang creation. Pero walang creation magaganap kundi dumating muna ang liwanag na nagbibigay buhay. At yan po ay naglalarawan sa ating Panginoong Hesukristo. At ganyan din sa buhay mo. Nung dumating ngayon si Jesus sa buhay mo, maaaring ikaw ay lubog sa utang, maraming problema, adik o anumang pong mga bagay na paninira o sinira ng diablo sa buhay mo at sa pamilya mo. Pero nung dumating na siya, nagbago na ang lahat. Magsisimula na sumibol ang kabutihan, ang katotohanan, ang kagandahan sa buhay mo. Parang ganito. Pag nagsimula po ang bagong araw. Ano ba simula ng bagong araw? Alas 10 ba ng umaga? Alas 12 ba? Alas 6 ba ng umaga pagka sumisikat na ba yung araw? Alas 12 ba ng tanghali? Alas 5 ba ng hapon? Ano po ang simula ng araw natin? Alas 12 ng gabi. Ibig sabihin, at the 12 midnight, it's a new day. Pag sinabing, it's a new day, kahit new day at madilim pa, kapatid, susunod na ang liwanag. Kahit madilim pa ang buhay mo kapag nagsimula na ng bagong buhay dahil kay Kristo, dahil sa eternal life na natanggap mo, kapatid, the light will come. Ang liwanag ay darating na. Kaya dapat ang makita mo ngayon, excited ka. The light of my life has now come, and that is eternal life. That is Jesus. Actually, let's go here. Those who believe in Christ has already eternal life. Ito po, in 1 John chapter 5, verse 13, ito po yung pinangahawakan po natin. I write this to you who believe in, adhere to, trust in, and rely on the name of the Son of God and the peculiar services and blessings conferred by Him on men, so that you may know with settled and absolute knowledge that you already have eternal life. Yes, eternal life. You already have eternal life. Sabihin natin, I have eternal life. And again, what is that eternal life? Jesus in you. And if you have eternal life, enjoy it. Ano po yung eternal life? No, ginosko. Enjoy relationship, intimacy with the Lord now. Those who has eternal life, they're enjoying eternal life. They're living in the Spirit. Ito po yung last verse natin. Eternal life is now. Sabihin nga natin, eternal life is now.
and everyday experience with the Lord. Now, pwedeng may buhay na walang hanggan ka, pero hindi mo nararanasan ang buhay na walang hanggan dito sa lupa. Kaya ang prayer ko'y ganito sa lahat ng naririto at lahat na nakikinig online, that you may experience eternal life every day of your life so that you can enjoy Christianity. Never, ever, ever that you enjoy Christianity if you are not enjoying eternal life. And you are not experiencing eternal life all the days of your life. And again, to enjoy that eternal life is having ginosko. You can do it in worship, in prayer, in tongues, in groaning, in worshiping, focusing your mind to what He did for you at the cross of Calvary. Then, the joy, the peace, life, the deposited life in the inside of you will overflow into your mind, into your thinking, into your emotion, and even dwells. It penetrates tangibly into your body. There is an excitement. Mararamdaman mo yung pong mga cells mo, yung pong mga ugat mo, maging yung bituka mo at kalamnan mo, merong dalang-dalang kagalakan. Habang ako'y naliligo kanina, grabe yung nararamdaman ko. Sabi ko, what a peace. I can feel it in my body. I can feel it in my flesh. The joy of the Lord. Kapag nararamdaman mo ang kagalakan sa iyong mga laman, sabihin ko sa iyo, kahit may sakit at karamdaman dyan, matutunaw ang mga bukol dyan. Matutunaw ang anumang mga dysfunction sa iyong katawan, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan maging sa ating physical na katawan. When you enjoy eternal life here on earth, you are always excited. There's no bitterness. You have the smiling face. You have the living hope. And you always desire good things. Good things. Yan po ang taong may buhay na walang hanggan. Sabi po ni Pablo, now the mind of the flesh. Ano yung may mind din ng flesh eh. Yung flesh ninyo, may isip yan. Kapag iniisip ng flesh mo, puro panlupa, ay lagi kang kinakabahan. The mind of the flesh with its sense and reason without the Holy Spirit is death, kamatayan. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. Pag sinabi pong death, ay hindi po yung pong kamatayan na matatapong ka sa impyerno. Kasi ang tao, kahit pag nandito ka sa lupa, pwede mong maranasan pa rin ang kamatayan, yung pong kamatayan na depression. Depression is kamatayan. Loneliness is nakakamatayan. Hindi po bunga ng Espiritu Santo ang kalungkutan, kapatid. Hindi po bunga ng Espiritu Santo ang depression. Ang worriness is not the fruit of the Holy Spirit. Kaya pwede mong maranasan yan. Ano nararanasan ninyo? Ano nararamdaman mo kapag lagi kang kinakabahan? Labig kang may takot? Anong nararanasan nyo? Wala na pa talaga. Nanginginig ka lagi. Talo mo pa, adik. So, pwede mong maranasan ang kamatayan kahit meron kang buhay na walang hanggan. Why? Because your mind is not conscious of who you have in the inside of you. You are conscious of the things in this world. Kaya yan po, ang sinasabi ni Pablo that you must experience eternal life all the days of your life every day while you are here on earth. When you focus on the things of God, just slow to worship Him. Hallelujah! At ang sabi dito, but the mind of the Holy Spirit is life. Sabi nga natin, the mind of the Holy Spirit is life. And in your soul, there is peace, both now and forever. Meaning, if you're gonna focus on the Spirit, hallelujah, there is peace in the inside of you. Sabihin ko po sa inyo, ang peace, ang kapayapaan ay hindi kayang pantayan ng pera. Hindi ibig sabihin na marami kang pera, may kapayapaan ka na. Maraming tao may pera pa rin. Maraming pera pero walang kapayapaan. Ang tanging kapayapaan, mga kapatid, ay yung mga galing sa Kanya. Ang pangalan niya ay Panginoong Yesus, sapagkat Siya ang prinsipe ng kapayapaan. When you focus on Him, then you can enjoy the real peace of life.
To Him be the glory and honor forever and ever. And the people of God say, oh, glory. Will you stand up and worship the King?